text po natin, gusto po nating i-relate sa atin pong Family Day. Ang text po natin ay nasa Joshua 24:15. Joshua 24:15. And if it is evil in your eyes to serve the Lord, sa ibang translation po yan, if serving the Lord is undesirable for you, choose this day whom you will serve, whether the gods of your fathers serve in the region beyond the river, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Gusto ko lang pong ulitin po yon. Atin pong pag nilay-nilayan yung declaration po ni Joshua, sabi po niya, but as for me and my house, we will serve the Lord. Tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa inyo sa umagang ito. Thank you God sa binibigay po ninyo sa amin na desire na magkita-kita upang kayo po ay sambahin, upang kayo po Panginoon ay mapasalamatan, maitaas po Panginoon. Lord, sa umaga pong ito, alam po namin, kayo po ang magpapala po sa amin sa magitan po ng inyo po mga salita. Sasamahan po ninyo kami Panginoon at lalo po ninyo kaming i-unite as church family at ganoon din po bilang isang pamilya po talaga sa amin pong kalagayan bilang mga anak po ninyo. Lord, patuloy po kayo magpakahayag at maranasan po namin ang inyo pong presence sa pagkakataon pong ito. Ito po Panginoon, amin pong panalangin in Jesus' name. Amen. So ang topic po natin may title na As for me and my house. Ano po ba sa Tagalog yan? As for me and my house, saga ng akin at ng aking pamilya. Okay? So, tayo po ay mag-focus po sa family at makita po natin kung tayo po ba ay may liwanag sa atin pong pamilya. Ito pong pinaka-context po nito mga kapatid. Joshua is already old, matanda na po siya. And this is his final and public statement, public address to the people or to the nation of Israel. Matanda na po siya, mahabang panahon na pinangunahan po niya ang mga Israelita. At ito na po yung pinaka-final and public statement po niya at paalala para po sa bayang Israel. Alam po ninyo, kapag matanda na, tingnan po ninyo yung katabi po ninyo. Yan. Kapag matanda na, we earn the right to be heard. Tama po ba yan mga kapatid? Pag tayo po ay tumatanda na, we earn the right to be heard. May pagkakataon po talaga na lalo kung tayo naman ay may pinagkatandaan, alam niyo yun, yung parang nilulook up ka rin ng younger generation. Tapos, yung mga sinasabi mo, mukhang pakinabang naman po sa kanila. Merong wisdom kasi. Tama po ba yan mga kapatid? Kasi pag tumanda ka na, ang dami mo ng karanasan. Ako po, siyempre, pwede ko sabihin, naging young people ako, naging estudyante ako, naging bulakbol ako, yan, nag-asawa ako, naghanap buhay ako, naghirap kami, nagtiis ako, bumangon kami. Yan, may calling ako sa ministry, ginawa ko. May mga kalokohan din ako napasok, pero bumawi din. So, alam po niyo, yung ganong klase po ng karanasan, makukuha po natin sa mga older people. Hindi ko alam kung nag-agree kayo. Meron pong wisdom na pwede po ibigay po sa atin. Kasi po, ang dami na po talagang pinanggalingan po ng mga yan, di po ba? Sila po ay nadapa pero bumangon. Sila po ay nagkamali pero itinama po yung kanilang pagkakamali. Sila po ay nagkaroon ng problema pero nahanap po nila yung solusyon. So, kaya po pag matanda na po ang nagsasalita sa atin po, lalo sa sambahayan, makinig po tayo kasi habang tumatanda po, dapat nakaka-earn po sila ng respect. At talaga pong may natututunan po tayo sa kanila. So na-earn po nila yung ganong klase po ng pagkakataon to be heard by people. Kaya po, going back, dito po kay Joshua, he was already old.
At siya po ay nagbigay na po ng kanyang final public address at kanya pong pinaalala yung mga nangyari in the past. Pinaalala po niya kung paano sila tinulungan ng Panginoon. At least, putulin na po natin, wag na po muna yung lumabas po sila sa Egypt at sila po ay dumaan po sa Red Sea. Kahit po hanggang doon lang po ang reminder na ipinakita po ni Joshua nung sila po ay tinulungan po ng Panginoon na makatawid po ng Jordan River. Tapos po noong matalo po nila yung Jericho at yung mga kasunod pa na mga lugar, yung pagtatagumpay na ibinigay ng Panginoon. At ipinakita po niya kung paano po napaka-faithful ng God sa kanila. At throughout the lifetime, ganun po katapat ang Diyos po sa kanila. And before Israel enters a new season, sabihin nga po natin, new season. May mga new season po talaga. So, new season po nila yan. Kaya po, nagkaroon po siya ng public address because the nation had to make a decision. Kailangan po nilang gumawa ng decision kasi may new season. Alam po ninyo, meron po talaga tayong mga new season sa buhay po natin. Nag-agree po ba kayo? May new season po talaga. Kung baga parang tayong K-drama, merong mga season din. Halimbawa po, nakita ko po si Arlene. Halimbawa po, pumasa ka sa board exam. Palakpakan naman natin si Arlene. Ayan. Kung pumasa ka ng board exam, baka new season yan para sa iyo. Hindi natin alam, baka bukas, isang buwan, baka meron ka ng tatahakin na ibang season na yung buhay. Halimbawa po, magulo po yung ating family. Tapos po, itong Kapaskuhan ito, na-reconcile po kayo. Baka po, new season po sa inyo. Baka meron na po kayong ibang lalakaran at meron na din po kayong ibang gagawin. That is a new season. Literally, 2026 will come. Ilang araw na lamang po. Pwede na po nating sabihin, this will be a new season for us. Magbabago ang taon, baka pwedeng may mabago din po sa atin. This is a new season. Kaya po humarap po siya sa bayan, and because they will enter a new season. Bakit po sila mag-enter sa new season? Kasi po, si Joshua nga po ay matanda na, so baka po wala pong leader na pumalit po sa kanya. Wala naman po na-mention kung sinong leader ang papalit po sa kanya. So kailangan po, hindi po sila mag-rely lang do sa leadership po ni Joshua at hindi lamang po sila manghiram ng tiwala sa Panginoon sa pamagitan ng pagtitiwala ng kanila pong leader sa Diyos. Hindi lang po ganon. So they had to stand with their own feet. Dapat po, tatayo na po sila sa kanila pong paa at kailangan po nila mag-decide. Bukod pa po doon, this is really a new season kasi natapos na po yung battle nila, yung pakikipagdigma po nila. And they will settle in the promised land. Nahando na po sila sa promised land. Alam po ba ninyo, kuminsan kapag sobrang dami po ng battle sa buhay po natin, parang lalo po tayong nagtitiwala sa Diyos. Pero pag nagiging panatag na po yung buhay po natin, pag naaayos na po yung buhay po natin, baka kailangan talaga i-remind po tayo. Ito, natapos na po yung lahat po ng battle nila At nanalo po sila, pinanalo po sila ng Panginoon. Pag binasa po natin yung upper part ng chapter 24, tinulungan po sila ng God. Pero kailangan po silang i-remind po ni Joshua, kapag nakasettle na kayo dyan, baka kung ano-ano na gawin nyo. So you have to make a decision. At ano ang decision po na kanila pong gagawin? Kailangan po nila gawin po yan kasi nga po, ang unang-una na dapat po nating makita, faith is a personal decision. Faith is a personal decision. Sabi po dito ni Joshua, choose for yourselves this day. Umili kayo sa inyong sarili ngayon. So Joshua makes it clear that no one can decide for you. Hindi pwedeng mag-decide sa iyo yung iyong kaibigan o yung iyong magulang. Yung po bang faith na i-inherit po yan?
Na-inherit po ba yung faith? Meron po mga instance sa Bible na mukhang naipapasa. Naalala po ninyo kung sino? Si Timothy. Tama po ba? Si Timothy, yung kanyang grandmother, lola, na si Lois, at ganoon din po yung kanyang nanay na si Eunice, sila po ay may pananampalataya sa Diyos. Mukhang na-influence yung kanyang sarili na maituloy yung ganong klaseng pananampalataya. But this is not always the case. Hindi po lagi iyan, mga kapatid. Minsan meron pong mga magulang talaga na very devoted to God, pero it's your personal choice at the end of the day. Tayo po ang pumipili and no one can decide for you. Not your parents, of course, not your leaders, and not your culture. Baka po yung iba iniisip nila, siguro naman itong anak ko makakakilala din ito kay Lord kasi usong-uso na sa mga kabataan ngayon, mga young people ngayon, na involved talaga sa church. Tapos ang dami ng artista ngayon na maraming mga celebrity ngayon na born again na rin. So hindi na nakakahiya maging Kristiyano. Baka malay natin, baka maging Kristiyano na rin itong mga anak natin. Hindi po ganun yun eh. Not the culture, not the parents, and not your leaders. Hindi po natin pwedeng iasa po sa kanila. This is your personal choice. Pinipili po nila itong bagay po na to. And neutrality is not an option. So God invites us to commitment, not convenience. Hindi po, ang marami po kasi kaya natatalo po tayong mag-decide. Ang iniisip po natin yung convenience po natin. Nag-agree po ba kayo, mga kapatid? Bakit po kuminsan ang mga tao mas gusto sa mall kaysa po sa church? Kasi nga po yung convenience ang iniisip. Yung iba mas gusto na matulog kaysa pumunta ng church. Bakit? Kasi nga po yung convenience ang atin pong tinitingnan. Dapat po yung commitment po talaga, kumbaga sa siso, yun po yung mas mabigat. At yun po siguro ang pwedeng nagiging dahilan bakit hindi po talaga tayo makadecide. So serving God is not automatic. Hindi po siya automatic. It is intentional. Pinipili po ito. Kaya po si Joshua, humarap po siya sa bayan at tinanong niya, sabi niya, choose for yourselves today. Mamili kayo sa araw na ito. So, ano pong application po natin ito, mga kapatid? Stop riding on borrowed faith. Stop riding on borrowed faith. Lalo na po sa time po ni Moses, di ba? Si Moses, pumapasok po siya doon sa toldang tipanan, tapos magpe-pray po siya, tapos yung presence ng God bumababa. Tapos ang kumakausap lang ay si Moses sa God. Tapos pagkatapos niya makipag-usap sa God, pupunta siya doon sa bayan at sasabihin niya, i-relay niya kung ano sinabi ng God sa kanya. So, ang bayan naman ay nananampalataya sa mga bagay na sinabi ni Moses sa kanila. This is a borrowed faith. So tayo nagtitiwala lang sa leader, hindi talaga direkta tayong nagtitiwala sa Panginoon. At we need to decide today whom you will serve. Kailangan po talagang pumili at individual po yan. Number 2 po natin, everyone serves something. Kailangan pong pumili because everyone serves something. Sabi po, choose today whom you will serve, whether the gods of your ancestors serve or the gods of the Amorites. Meron pong in-expose na reality po si Joshua. Ano po yung in-expose po niya? If you don't serve God, you will serve something else. Pag hindi kayo pumili, ang totoo, meron din naman talaga kayong paglilingkuran eh. Sabi po niya, may paglilingkuran din kayo. So there is no such thing as serving nothing. The issue is not if you will serve, but who you will serve. Sino ba ang ating paglilingkuran? Tingnan po ninyo, meron po mga binanggit. Kung hindi niyo pipiliin ang God,
So sabi, whether the gods of your ancestors serve, yung mga pinaglingkuran ng inyong mga ninuno, o yung Diyos ng Amorites na tinitiran nyo ngayon. Mga Diyos-Diyosan yan. Kung hindi niya pipiliin si God, malamang yan dalawa na yan, paglilingkuran niya, mamimili lang kayo. So, yan po yung pong malaking issue. Dapat po silang pumili kasi dapat po tama ang pagpili po natin. Kasi meron din naman talagang paglilingkuran. Meron po sa panahon po natin, meron po tinatawag na mga modern day gods. Ano po yung mga modern day gods? Wala naman po tayo mga tawag dito. Alam naman po natin na hindi po tayo sumasamba sa mga rebulto o anuman. Pero meron po mga modern day gods. Ano po yan? Ang kauna-unahan po dyan yung success. Ang success po, kapag masyado pong na-attract po tayo sa success, pinagtagumpay po tayo ng Panginoon, tapos ito na po yung ating nagiging priority, ito na po yung nauuna po sa atin, ito na po yung pinapahalagahan po natin. Another thing is money. Ito po yung mga modern day God. So money, masama po ba ang pera? Of course not. Kailangan po natin ng pera, lalo po sa panahon pong ito. Ang pera po ay neutral, hindi naman po masama yan eh. Nagkakaroon lang po ng problema yan, depende po sa paghawak po natin. At kung sino ang kumukontrol. Kapag dumating na po yung pagkakataon na ang pera na kumukontrol po sa atin, medyo mabigat po yan. So alam po natin yung money is a good servant. Pero alam po ninyo, mahirap po ito maging master. Evil po yan, na maging master po natin at tayo po ang pinasusunod ng pera. Okay, kaya po, kadalasan po, di ba, yung iba parang nagkamali ng paghawak nito. So, ang gusto pa, magkaroon. So, success, money, ang isa po natin ay pleasure. Yung pong layaw ng ating pong katawan, yung pleasure, yung tawag dito, yung kalayawan po natin, din naman po masama yan na once in a while, magkaroon po tayo ng pleasure, di po ba? Nagka-travel po tayo, okay, nagbabakasyon po tayo, okay, panahon po yan para magkaroon po tayo ng break, magkaroon po tayo ng rest. Alam po ninyo, hindi ko alam kung purihin lang po natin yung mabuti. Hindi ko po alam kung natatapat lang. Sila Brian po, sila Jet, pag pumupunta po yan ng nagta-travel po sila, parang hindi po nila sinasakop ang Sunday eh. So napapansin ko po yan, hindi po tumatama ng Sunday. Hindi ko po alam kung baka yun lang talaga yung available na flight na matipid or intentional po na hindi po nila tinatapat ng Sunday. So kung yun man ang reason nila, di lalong kapuri-puri po yan sa Panginoon. At pag naaalala ko po sila sa panalangin, sabi ko, Lord, pwede po bang ipakita po ninyo na kapag inuuna ka namin, inuuna ka nitong mga kapatid, talagang rewarding, blessable sila. So ipakita nyo to sa mga tao. Of course, inaalala ko po kayo lahat sa panalangin. No? Special mention lang po yon dahil gusto ko pa na mabigyan po ito. Hindi po masama ang pleasure. Pero kung minsan, pwedeng yung pleasure, mas ito po yung pinapahalagahan po natin kaysa po sa atin pong Diyos. And next is self. Yung sarili, di po ba? Kadalasan ay GGSS tayo, di po ba? Gandang-ganda sa sarili, guwapong-guwapo sa sarili, galing na galing sa sarili, di po ba? Yung parang tingin mo, ikaw na talaga. Sabihin sa katabi mo, ikaw na. So kung minsan, yun lang po yung ating parang naha-highlight. And parang si Lord, sa puwera na rin. Kasi iniisip natin, magaling ako, mahusay akong dumiskarte, okay? Magaling ako sa business. Yung sarili po natin ang itinataas. And then approval. Mahirap din pong kalaban po ito. So naghahanap po tayo ng approval ng mga tao. Okay? Marami po siguro tayong ginagawa para magustuhan po tayo ng mga tao.
Even dumating po sa panahon na tayo po ay nagdi-deceive na ng iba. So examine po natin what controls your decisions. Ano po ba ang kumukontrol ng decision po natin? I-identify din po natin what shapes your priorities. Bakit ito na ang priority mo ngayon at hindi na ito? Bakit may pagbabago? Ano ang nakahubog ng ating mga priorities? Tanungin din po natin ang ating mga sarili, who really rules our hearts? Sino po ba ang naghahari sa atin pong sa atin pong mga sarili? And whatever you obey is what you worship. Kung sino ang sinusunod po natin, sino ang mas malakas ang batak, ito po ang atin pong sinasamba. Number 3 po ay spiritual leadership begins at home. Bakit po tayo kailangan mag-decide? Bakit po humarap si Diyos sa bayan? Bakit kailangan po nila mag-decide? Because spiritual leadership begins at home. Sabi po ni Joshua, hindi na po niya inintay sumagot yung bayan. Kinausap po niya yung bayan, tapos sabi niya sa bayan, choose today whom you will serve. Pero hindi pa po sumasagot ang bayan. Alam po ninyo, nagbigay na po siya, nag-declare na po siya. Okay? Inunahan na po niya yung nation. So he start with himself. Sabi niya, as for me and my family, we will serve the Lord. So he leads by example, not enforcement. Hindi po niya pinilit yung mga tao. Siya po ay namuhay sa example, siya ay may declaration na pangkanya. So yung spiritual authority po begins with personal submission. Nagkakaroon lang po tayo ng authority kung tayo po mismo ay mayroong personal submission. Meron po ako nabasa one time, tapos pinilit ko siyang hanapin, pinilit ko siyang i-search. Kasi may kinalaman po ito sa spiritual leadership. Kasi nga po, nag-uusap po tayo pampamilya. Salamat po, nakuha ko po yung approximate na percentage. Kapag tatay daw po ang unang nag-commit, let's say, ang tatay po na born again, nakakilala kay Lord, tapos po ay ibinigay yung sarili kay Lord. Kapag tatay ang nauna, kapag tatay ang nauna, pag inaya niya yung family po niya, 70 to 80% ang chances na mabatak niya yung family niya. Maliit o malaking porsyento. Malaking porsyento po yon. Kasi ako tatay, tapos ay nagkaroon ako ng encounter kay Lord, tapos nag-decide ako na isama ko yung aking family. Sama-sama tayong sumamba sa Panginoon, sama-sama tayo sa church. Pag umaga, gigisingin ko sila, gumayak na kayo, iayusin niyo yung mga sarili, pupunta tayo ng church. Alam po ninyo, ang chances nito napakalaki. 70 to 80%. Hindi po dahil banal ang mga tatay, okay? Pero tingnan po natin mamaya, ba't kaya ang lakas na impluensya ng mga tatay? Kapag nanay, di po ba mga tatay kadalas ang pagod sa work? Tapos namamahinga ng Sunday, nanay lang po ang nagpupunta ng church. Tapos yung nanay lang po nagmamature, siya lang po yung lumalalim. Pero yung nanay, siyempre may desire po yan na i-invite yung family niya. Ayain yung tatay, ayain yung mga anak. Pero ito po malungkot. Ang nanay, ang influence po niya ay 35 to 40%. Subukan po natin, tanungin ang mga nanay ngayon, no? Kung totoo po ito. Pag nanay po na-involved sa church, na born again, tapos aayain yung mister, ano sasabihin ng mister? Ikaw na lang, di ba? Ikaw na lang. Huwag mo na kami idamay dyan. Huwag mo na kami idamay sa kalokohan mo. Grabe, ganyan po yung mga lalaki magsalita, no? So, 35 to 40% lang po ang chance. Kapag anak ang unang nag-commit ng kanilang sarili, very active po sa church, yung anak, alam po ninyo, aayain po niya yung tatay niya, aayain po niya yung kanyang nanay. Alam po ninyo, 10 to 15% lang yun.
Sabihin nila, naku, tumanda na tayo dito anak, pero ikaw pa ba susundin namin? So 10 to 15% po yan. So napakaliit. Alam po ninyo, at young age, na-involve po ako sa church. Siguro mga 18 lang po ako, na-involve na ako sa church. Naging leader na po ako ng mga Bible study. One time, kinausap po ako ng tatay ko. Sabi ng tatay ko, natutuwa ako sa iyo, Ray. Grabe, natuwa rin sa akin yung tatay ko. Sa haba ng panahon, natuwa rin siya. Sabi, natutuwa ako sa iyo. Kasi hindi ko itinuro yan sa iyo, pero natutunan mo. Okay? So at least, parang nabigyan ako ng commendation, nakita ng aking mga magulang yung aking commitment po sa church. So yan pong observation po na yan ay may malaking katotohanan kahit po sa kulturang Pinoy. So kung magsasurvey tayo, so bakit malakas ang impact ng tatay? Tanungin ko po kayo, bakit malakas ang impact po ng tatay? Dahil ba sila ay banal? Okay? Hindi po dahil sila ay banal, kundi po ang mga tatay, sila po talaga yung may primary authority figure sa atin pong tahanan. Nagka-agree po ba kayo? Siya po yung primary authority figure sa tahanan. Pag sinabi ng tatay, punta tayo ng church, magbihis na kayo, madalang po yung nakakatanggi po dyan. So malakas po ang impluensya ng tatay. Ang leadership po ng tatay, ito po yung tone setter po ng values. Siya po ang nagseset po ng values. Pag sinabi ng tatay, wala mo nang nood-nood ng TV, wala mo nang magsa-cellphone, sabay-sabay tayong kakain. Hindi po ba kayo sasabay kumain, tatay na po nagsalita? Malamang, sasabay na po kayo sa tatay po ninyo. Sabay-sabay po kayong kakain. Kasi nga po, tone setter ng values ang mga tatay. So ito po yung eksaktong prinsipyo po ng Joshua 24:15 na ang sabi po ni Joshua, "As for me and my house, we will serve the Lord." Isang head ng family, yung headship ng family, nagbigay po ng declaration. Hindi ito group vote, hindi ito group vote na parang halimbawa nag-usap-usap yung mga pilongo, nag-usap-usap yung mga maningas, tapos tayo ba, kanina tayo magsaserve, kay Lord ba tayo? Hindi, walang ganun no? Nag-usap-usap po yung mga resyo, sabi ng mga resyo, kanino ba talaga tayo magsaserve na ba talaga tayo kay Lord? Hindi po butuhan to. Pero halimbawa sinabi ni Kuya Noel, may declaration po siya, "As for me and my house, we will serve the Lord." Carry over po yan, tangay po niya ang buong family po niya. At alam po ninyo sa theology, yan na po ang design ng Panginoon sa mga tahanan. Ang first place ng discipleship ay sa loob po ng tahanan. Kung gusto po talaga natin ng modeling, kung gusto po talaga natin na parang makapag-form tayo ng values, alam po ninyo, nagsisimula po yan sa tahanan. Kaya kung ano yung practice sa labas, more or less, natataya na po natin, no? Parang nakikita na po natin. Siguro ito rin yung values ng tahanan nila. Meron akong kilalang family, alam po ninyo, pag napadaan kayo sa bahay nila, kala mo talaga rumble, yung ang lalakas ng boses nila. Yung parang nag-aaway. Meron kayong family na ganon, na parang laging rambulan, ang lalakas ng boses, pero normal na kwentuhan lang pala. So, yun yung kultura nila, so yun yung nakasanayan nila. Malamang, kapag nakausap mo sa labas, hindi ka naman kaaway. Baka ganun lang talaga sila mag-usap sa loob ng kanila pong bahay. So, ano po natutunan po natin dito mga kapatid? Yung mga parents, lead spiritually, don't delegate it. Lead spiritually, don't delegate it. Yung halimbawa, yung tatay sabihin doon sa nanay, "Sweetheart, ikaw na bahala sa mga anak mo. Turuan mo yan. Turuan mo yan ng mga values na kailangan nilang matutunan." So, hindi po natin dapat i-delegate po yan.
Pwede rin naman pong gawin, but never delegate. Mas epektibo kung tayo po talaga ang gagawa po niyan. O yung nanay naman sabihin doon sa pinaka-panganay, ikaw na bahalang magturo sa iyong mga kapatid. Pwede rin po yan. Pero iba pa rin po ang pag-lead ng spirituality ng mga magulang sa kanila pong mga anak. Sa mga tatay, alam po ninyo, yung presence po natin matters more than our position. Hindi lamang po yung position po natin bilang tatay, kundi po yung presence po natin sa atin pong family. Sa mga leaders naman po, yung integrity at home validates ministry outside. If you are a leader of the church, alam po ninyo, nababalidate po yan sa loob po ng ating pong tahanan. So kung ano po tayo, yung integrity po natin sa loob ng tahanan, nababalidate lang po yan kung paano po tayo manguna sa labas. So you can't lead spiritually where you don't live faithfully. Kailangan po namumuhay po tayo na may katapatan. Bago po lumamig ang minuto na inyo pong ginawa, number 4 na po tayo, and the last, serving the Lord is a lifelong commitment. You need to decide now because serving the Lord is a lifelong commitment. Ang sabi po ni Joshua, as for me and my household, ano po yung kadoktong yan? We will serve the Lord. So serving the Lord is a lifelong commitment. This is not a momentary emotion, yung parang impulse lang. Yung parang, alam mo yon, yung parang itong pagkakataon na to, bugso ng iyong damdamin. It must be a settled direction in your family. Maganda nga po siguro, yung iba na very lax, baka ang hinahanap po ninyong linyahan dyan po ni Joshua ay, as for me and my house, we hope we can serve the Lord. Ganun po ba binanggit? We hope we can serve the Lord. Hindi naman ganun eh. Sabi niya, we will serve the Lord. Hindi din po niya sinabi, we will try to serve the Lord. Hindi ganun eh. Sabi niya, we will. Isa pong ano yan, isa pong matinding declaration. It is a covenant language. Isang tipan po yan. Isang direkta, intentional na pangungusap na wala siyang ibang paglilingkuran siya at ang kanyang pamilya, kundi ang Diyos na buhay. So serving God is not seasonal. Okay? Nakakatuwa, pagka Christmas, ang dami po talagang tao sa church. O, hindi lang naman sa mga born again, kahit po sa ibang mga churches, talagang nakita po natin na maraming mga tao nagpupunta ng church. But this is not seasonal. Kundi po ito ay permanent. Isang desisyon na pangmatagalan. So serve God in every season. Kahit po dumadaan po tayo sa kahirapan ng buhay, dumadaan din po tayo sa panatag na buhay, maayos na buhay, lalo po tayo maglingkod sa atin pong Panginoon. So stay faithful when it's inconvenient as well. Kung tayo po ay convenient, parehas lang, wala pong nababago. Tinuturuan po natin ang ating family ng consistency, not perfection. Wala naman pong perfect. Lahat po tayo may mga mistakes, lahat po tayo nakakagawa ng pagkakamali. Meron tayong mga lapses, may maliliit din po tayo nagagawang mga kasalanan. But we go back. Alam po ninyo, ang kailangan po sa Christian life, hindi naman yung perfection eh. Kasi pagka perfection, edi wala na po tayo dito. Lahat na po tayo, umalis na po dito. Kasi wala naman palang room para mag-repent. Wala naman palang pagkakataon para itama ang mali. So, yung iba ganun eh, no? Diba pagka nagkamali, saka na ako pupunta ng church, itatama ko muna ito. Alam po ninyo mga kapatid, lalo po natin kailangan si Lord sa panahon na tayo po nagkamali. So, perfection, hindi po yan. Wala pong perfecto sa atin. Bumabalik po tayo kay Lord kasi ang kailangan po natin ay consistency serving God. Tuloy-tuloy lang po na paglilingkod sa atin mong Panginoon.
Sabi po ni Joshua, parang ganito po, kung ipaparaphrase po natin, kaya po siya pinapipili when he stood in front of the nation. Sabi niya, I cannot choose for you. Hindi ko kayang mamili para sa inyo. Matanda na ako, mawawalan na ako sa leadership, hindi ko na kayo mapapangunahan, but I cannot choose for you. You must make a stand and declare whom you will serve. Dapat alam mo kung kanino ka maglilingkod. But as for me and my house, we will serve the Lord. Nakakalungkot po mga kapatid pag nakakabalita po tayo ngayon ng mga family na may mga problema kasi ang totoo po, homes are under attack. Nino po? Ng kaaway. The enemy comes to steal, to kill, and to destroy. Yun po ang gusto ng kaaway. Kaya po ang tahanan po ngayon under attack by the enemy. So ano dapat po natin gawin? Lalo po maging consistent po tayo. Kaya po faith is being challenged. Si Joshua, challenge po niya yung mga tao. Manampalataya kayo, mamili na kayo kung sino ang inyong susundin. Now more than ever. Napatunayan ng Lord yung faithfulness niya sa inyo, sinong pipiliin ninyo? So, ang family, sabi po natin, under attack, but we must choose the light. Dapat po nating piliin ang liwanag. So, choose today. Ngayon na po yan mga kapatid. Lead your home. Pangunahan po natin ang atin po mga tahanan. Serve the Lord faithfully. Because when a home serves the Lord, it becomes a light to the world. Ulitin ko po, when a home serves the Lord, isang tahanan talaga naglilingkod sa Panginoon, it becomes a light to the world. So if you are a parent, you are a spouse, you are a leader, or someone who desires to be light in your home, hindi naman po natin kailangan ng mas sentimental at may emotional na call para sa atin. If you desire to become light in your home, whether you are a spouse, kayo po yung anak, pero ang decision nyo lang, I want to be a light to my family. Pwede po ba tayong tumayo mga kapatid? Stand where you are. Stand where you are. Kung gusto po ninyo mga kapatid, kayo po ay maging liwanag sa inyong tahanan. Mag-start ang liwanag po sa inyo. Pwede po tayong tumayo at humingi po ng biyaya po ng Panginoon. Tayo po ay pumikit mga kapatid. Pwedeng sabihin po ninyo itong sasabihin ko, Lord, sige pa mga kapatid, sabihin po ninyo from your heart, yung akin pong sasabihin, Lord, today, I choose you. As for me and my household, we will serve you. Heal what is broken in our homes. Restore what has grown cold. Turn the light back on, starting with me. Yung pagpili po natin sa Panginoon, alam po natin, napakahalaga po niyan na siya po ang sinasabi po nating ating paglilingkuran. May mga sira po sa ating pong tahanan, pero sabi niya, I have come that you may have life. Wala na po bang kabuhay-buhay sa atin po mga tahanan? Sabi ng God, I have come that you may have light. He can heal, He can restore, He can fix what is broken in your home. He can restore. Yung mga bagay na lumamig, pwede pong ayusin po ito ng Panginoon. And turn the light back on. Baka nawala na po ang liwanag ng ating mga tahanan. Hingin po natin na ibalik po ito ng Panginoon, starting with me. Tayo lang po makaka-decide sa atin pong mga sarili na maging liwanag po tayo para po
sa sambahayan. Start with you and eventually one person in the family at sunod-sunod na tayo po ay maging liwanag sa atin pong family. Magkakaroon po ako ng panalangin at declaration po sa bawat family. This is our declaration, mga kapatid, sa araw po na ito at sa mga darating pong taon, 2026 and beyond. May your homes be filled with grace. Kailangan po natin ang biyaya ng atin pong Panginoon sa bawat tahanan. Ang prayer ko, punuin ng Panginoon, mag-abound ang kanyang biyaya, ang kanyang pong grace sa bawat tahanan. Hindi po perfect ang bawat family, pero ang masaganang biyaya ng Panginoon ang babalanse po sa mga bagay po na yan. May forgiveness replace anger. Lahat po tayo nagkakamali, pero mapalitan po ng kapatawaran anumang galit sa bawat family. May light overcome darkness. This is my declaration to the family. May light overcome darkness. Yung kadiliman sa loob ng family, mapalitan ito ng kaliwanagan. This is our prayer. In Jesus' name, amen and amen.